Wala nang naniniwala. Kaya nga po mga takot yan na imbestigahan sa Senado o imbestigahan sa Kongreso. Takot po sila sa mga gano'n, eh. Ang sinasabi nila, "Eh, bakit ako pupunta do'n? Hindi naman 'yun yung tamang lugar para imbestigahan ako." Tapos biglang sabay banat, oh, um, "Ikasuhan niyo na lang kami. Kasuhan niyo na lang kami sa ano, korte." 'Pag kinasuhan na po mga kababayan, wala na. Hindi na ho magpapakita kagaya nung Kibuloy nila. Hmm. Si Kibuloy hanggang ngayon wala pa, 10 milyon na yung nakapatong sa ulo. Dahil sa pagtatago, eh, hindi pa din daw po available mga bossing. Ganyan, ginagawa nilang mukhang tanga ang sambayan ng Pilipino, 'no, na kesyo daw hindi pugante si Kibuloy. Ano lang daw po mga kababayan, not available lang daw po, mga bossing. So anyway, eto pong pamautog-mautog ninyo, nakakahiya na po. Pinagtatawanan na lang po kayo sa ng taong bayan. Bakit? O ano ang narinig ninyo simula nung umpisa nung mautog ninyo doon sa Davao? Parehas lang din ang narinig nyo ngayong gabi, di ba? Diyaan. Walang pinagkaiba. Eh bakit hindi nyo na lang ni-replay kung ano yung mga sinabi nung sa Davao pa yung unang-una? Unang-una, hindi kayo gagastos ng pamasahe. Pangalawa, hindi pa kayo napagod. Oh, 'di ba? Mga kababayan, laos na po itong mga ito. Kaya namimilit, pinupuwersa nilang mapababa ang ating Pangulo dahil madaming gustong ma-avoid na imbestigahan. EJK, West Philippine Sea, ano pa? Madami po mga kababayan. Kaya ang pamimilit nila na mapabagsak ang ating Pangulo, gano'n na lang po ang pagmamadali. International Criminal Court, gano'n na lang po ang pagmamadali. Kibuloy, na hindi daw nagtatago, na ano daw po, sabi kay Kibuloy, not available. BO ang maniniwala doon sa sinasabi nilang gano'n. Hindi nagtatago, not available lang. Ho ba? Sabi ni Amero Masidar Bato, "Bro, magkano ang bayad sa'yo?" Grabe babayaran ako para lang sabihin na, kakaunti ang pumunta doon sa mautog ninyo, eh, kitang-kita naman ng taong bayan. Ang buenas ko naman nun, aasarin lang kayo, babayaran pa ako, ha. Pero asar ka, na kokonti ang pumunta diyan sa mautog ninyo. Asar ka na hindi natupad yung 1,000,000, 2,000,000 ninyong pupunta diyan. Eto, nag-umpisa ito mga kababayan, yang people power nila o people's power na yan. Doon, yung parang nasa karinderya sila o hotel ba yun? Sila ka Eric, mga kababayan. Sumigaw yung isa, yung matanda na mahaba ang balbas dito na hindi mo alam kung ilang beses nang naligo sa isang taon. Dadalhin natin ito sa EDSA. Dinala sa EDSA. 1,000,000 daw po ang pupunta. Milyong-milyon. Yung EDSA ninyo ay si Morales lang, oh. Dapat ang sinulat ninyo sa mga thumbnail ninyo, hindi fake news, nagkatotoo yung 1M sa EDSA. 1M, 1 Morales. o di nagkatotoo, di ba? 1M, 1 Morales. Totoo. Kayo, tigil-tigilan nyo na yung paniniwala nyo na makakapag-ipon pa kayo ng 1,000,000 katao para sumama dyan. Wala na. Buko na, bistado na kung ano lang ang gusto ninyo.
kung bakit pilit inaagaw sa inyo. Eh, yung mga nananatili na mga OTAP supporter, nakakalungkot isipin na mahihina ang kokote ninyo para intindihin, 'no? Para intindihin kung ano yung mga nangyayari sa politika. Kayo talaga. O ngayon, ano naman aasahan ninyo? Lagapak, yang mautog ninyo. Lagapak, yang people's power ninyo. Nagsayawan lang ba kayo do'n? Ano naman, balik pulburon video. Tingnan niyo po yung content ni Maharlika, walang pakialam kahit kumita siya diyan. Basta makita niyo at malaman niyo yung sinasabi ko. Balik, inuumpisahan na ulit yung pulburon video. Eh, paano po itong people's power nila, lagapak? Yung sinasabi nilang 1,000,000 o 2,000,000 wala. Kaya po, mga kababayan, mag-isip-isip tayo. Kung eto mga nang-aano na lang, nang-uuto na lang po. Palibhasa kasi madami yung mahaba ang pasensya na mauto, eh. Ang daming tao doon, sabi ni Archie Beroya, nadaanan ko kanina, yun nga lang, hindi nila kasama sa rally. Baka mga nag-aantay lang ng jeep yun. Alam niyo naman po yung mga yan. Makakita po, no, kunyari, nakakita ng madaming tao, isasama nila sa picture yun. Tapos sasabi, o tingnan nyo, punong-puno ang people's power. Same lang po nung ginawa nila doon sa New York, mga kababayan. Merong kasiyahan po na araw ng kalayaan, ano ginawa? Nakisali doon sa pangunguna ni Vic Rodriguez. Lahat nung kasali doon sa parada na yon, masasaya, positive. Yung sila, mga nakaganon pa, oh. Nasa gitna pa si Vic Rodriguez, oh. Hindi pa din naman pumapasok sa top 12 si Vic Rodriguez. Hanggang ngayon po. Kasi bukod din, alam ng taong bayan din po kung ano yung lakad ni Vic. Diba bago naman matanggal yan, meron mga di umano na naging issue sa mga asukal, sa mga pirma di umano, mga bossing, sa mga position for sale daw po. Eto, kumbaga, hindi naman nanggaling sa akin, eh. Naging issue to ni Vic Rodriguez bago matanggal, mga bossing. Naalala niyo po yun? Kaya, fresh sa taong bayan yun. Hindi po ganon kadaling makalimutan yun. Hindi po mahirap, no? Hindi po mahirap, ano ba? Mahirap makalimutan yun, mga bossing. Kung totoo po yun. Ano? Mahirap pagtakpan yun. Umalingasaw yun sa buong Pilipinas, eh. Oh, di umano. Mga boss. Anyway, mga kababayan, Aichang, Virgilio Caragan, Cyrus, The Virus OFW, Elvira Manser, Shiro Kansaki, at doon pa sa iba po, Ma'am Chris Rose, Ma'am Maritel T, ayan. Shout out po sa inyo. Ako'y magpapaalam na po. Binwisit lang natin etong mga mahilig mga magmautog. Muli po, 575 viewers. Huwag niyo pong kalimutan, Mac Journal, shout out, Sir Ed Harry. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-subscribe, and i-share ang ating YouTube channel. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.